Dancing will be amazing pag sinalubong ng barkadang puno ng sorpresang so exciting. Samahan mo pa ng impormasyon, talento at mga kwentong very inspiring. Maging excited, updated at motivated mula Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Mayat niya! Stay beside me. Say you'll never leave me. How I love you, how I love you, how I need you, please believe me. In my arms I found my heaven, and your lips of thunder part il mondo. Your love is all I need in my world. Let tender kisses bleed in my world. How could I ever live without you? Il mondo, my love is all for you, so take it and promise me you'll never break it. Say you'll stay here in my arms. Stay beside me, stay beside me. Say you'll never leave me. How I love you, how I love you, how I need you, please believe me. In my arms I found my heaven, and your lips of thunder part il mondo. Your love is all I need in my world. Let tender kisses bleed in my world. How could I ever live without you? Il mondo, my heart belongs to you, so take it and promise me you never break it. Here in my arms, la 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 la. Ganyan pa yan. Alam mo ba, natuwa ako. Kasi may nakarelate. Sino? O, dalawa sila dito sa loob ng studio ngayon na nakarelate. Oo. Si Sir Leo Emma at si Sir Mark. Yan kasi yung mga ano. Pero ang ganda nung kantang Il Mondo talaga. Alam mo yung... Il Mondo? Akala ko Edmondo. Il Mondo nga yan. Yes, my world. Napaka throwback talaga ng peg ng mga kanta natin. Kasi it's Thursday. Yes, parang ang Sunday jukebox ang datingan. Ano daw? Sunday jukebox. Sunday jukebox with the singer, Mr. Christopher Umayam. From, of course, the college, the university, Isabela State University College of Arts and Communication. He's also he's not just a singer, but he's a theater actor as well. Kaya may pa ganyan siya, may pa yes ganun pa. Naman. Kaya sabi nga natin sa kinanta niya ngayon, it's
Throwback Thursday. Halina't magbalik alaala sa morning balitaktakan. Mayat niya? Mayat niya talaga. Naman. At ikaw nga ay isang singerist. Yes Paano nag-umpisa ang iyong journey sa pag-awit? Yeah. Actually, Miss Bea, nag-start po ako nung elementary, pero hindi pa po ganun kababa ang boses ko. Actually, pag mga bata po tayo, yung mga kinakaya pa po natin, yung mga matataas na nota po. Mariah Carey. Mariah Carey, mga ganun, mga luha, mga ganun po ng mga ages. Then, nag-start po siya, video okay. Yeah. Video okay. Then high school sa theater. Then college po, nagtuloy-tuloy po ang pagiging theater actor ko. Then continuous na po yan hanggang ngayon. Ang galing. Ay, social naman. So, pero eto, hindi lang ba siya sa theater sumasali ka din ba sa mga singing competition? Yes po, actually meron po akong 2 sinalihan na singing contest, pero high school pa po ako noon. And then ngayon po ay meron po akong binabalak na salihan. Actually, sana makasali. Oo naman, oo yan. Pero dito ba? Talagang pamilya. Saan ba doon? Hindi. Dito ba? Talagang pamilya kayo ng mga singer or ikaw lang yung nahasa? Opo. Actually, ayan, i-shout out ko na rin po yung family ko. Actually, yung mama at papa ko po is singer. Yung mama ko po is laki pong choir sa simbahan. Hindi ka ba nag-umpisa sa choir muna? Oo. Hindi po. Talagang video okay po talaga. Yes po, ma'am. Baby ka. Then yung father ko po, isa singer din po. Bali yung kuya and ate ko rin po ay kumakanta rin. So lahat kayo sa pamilya. Kayo ng mga ngawit. Totoo naman, pamilya ng mga busesan. So paano pag nag-aaway kayo sa loob ng tahanan? Halika na dito! Ganon. Actually, malakas ang boses ng mama ko. Ay, totoo ba? Hindi mo lang mama mo. Ano naman yung naging dahilan kung bakit ginusto mo siyang i-pursue? Like aside from the fact that your family is a family of musicians. Actually, Miss Bea, sabi nga po nila kung ano po ang binigay sa'yo na talento, ipakita mo. So, tinuloy-tuloy ko po yun. Actually, hindi, bukod po sa pamilya ko, nandyan rin po yung mga friends ko na laging sumusupport sa akin. Okay, sige, salihan mo yan. Kayang-kaya mo yan, ikaw pa. Para mga ganun po na factors. Ay, talagang napush ka. Paano ka naman napunta sa larangan ng teatro? Ayan po. So, nag-start po ako ng high school. Parang ano lang po siya, sali tayo sa ganito, meron tayong sasalihan na ganito ha. Gawa tayo ng istorya. Pero hindi lang siya basta istorya, nababanggitin mo lang kung ano yung nasa script. Kakantahin natin siya. Ganun po siya. Musical theater. Yes po, musical theater. Yes po. So nagtuloy-tuloy po siya. Tinuloy-tuloy ko po hanggang first year, second year, third year, hanggang sa nakalakalaban po namin ang iba't ibang universities po. Yung sa ganito, di ba syempre, bukod sa pagtateatro, meron ding syempre mag-a-ACADS ka din. Yes. How do you balance it? Actually, Miss Angel, ang pagtateatro po is nasa sayo yan parang gusto mong ipakita kung ano yung istorya na gusto mong ipakita sa madla. Yung pag-aaral po, nababalanse po natin yan. Kung aral, okay, doon tayo mag-focus. Kung teatro, doon tayo mag-focus. May dumating na ba sa time na nahirapan kang ibalanse yung oras mo bilang isang estudyante at theater actor? Meron po, Miss Bea. Actually, nung mga practices po namin, andyan po yung examination po namin. Buti na lang ina-excuse po kami always. Thank you so much po. Sana all ganun. Kasi ganyan talaga kapag nasa teatro ka, na-kwan ka talaga. Madalas bang role na napunta sa'yo yung mga bida o kontrabida o ano? Ayan, 2 beses na po akong naging bida. And then, 1 beses po akong naging kontrabida, which is yung pagiging policeman ko. Pero nanalo ka na sa ganito. May mga yes awards din. Yes po, Miss Bea. Pero pag dito ba, di ba syempre kapag sabi mo nga, naging bida ka and kontrabida ka, paano mo nasa-separate yun? Di ba kapag minsan, pag nasanay ka ng maging bida, mahihirapan kang maging kontrabida kasi nai-imperson na, what do you call that one? Nakukuha mo yung character na yun. Yes, actually, Miss Angel, during that time po, na 2 beses po, nabida po ako, very soft lang po ako that time. So parang student life po, student story. Then nung third na story po namin, which is ang mga policemen, sabi po ng teacher sa akin, ikaw ang maging police. Kinaya mo naman? Kinaya ko po. So ginamit ko po yung pagiging, yung boses na mababa. Paano ba? Paano ba pag sa teatro? Paano ba? Okay, so parang kunyari, nandito po ako, then nandito, ito po ako, na police.
Paano ba yung line ko that time? Sabihin mo, ikaw ang kumuha. Nagmamaang-maangang ka pa. Sabihin mo! Ay! So siya, Wala, nanginginig pa siya. Wala akong kasalanan. Wala! Nanginig pa talaga siya. Hindi kasi ganun talaga. Pag teatro, you have to be overacting. Totoo daw. Oo, kasi syempre nasa entablado ka, ang daming ilaw, ang daming nangyayari, ang daming mga props. Kailangan yung facial expression mo talaga. The OA, the better. Yes po. Diba? Unlike dun sa television kasi, since may mga camera shots na malapit naman, so dapat subtle naman yung mga yan. Yeah. Kunyari, pag galit ka, hindi naman kunwari, pag galit ka sa pelikula, hindi naman, galit ako sa iyo. Yeah. Hindi ka pwede magganon. Kailangan dapat nasa mata lang. Manora-nora lang yung peg mo. Galit ka ba? Wow, mata pa lang nangungusap na. Oh, paano yung matang nagugutom? Yung matang masaya. Yung matang nangangaliti. Ha? Wala. Nangingiliti? Nangingiliti. Hindi. Ganon. Pero paano sa teatro? Sa teatro, ipakita mo sa camera kung gaano ka OA, ha? Yes, Bibigyan ka namin ng mga Senaryo. senaryo. Okay po. Oo. Sabihin mo ang salitang morning balitaktakan, mayat niya sa iba't ibang emosyon. Oo. O, sige. Diyan ka, ha? Wait lang. Okay. Mauna tayo sa masaya. Yeah. Morning balitaktakan, mayat niya! Yan. Okay. Next naman, next. Siyempre, next natin ang nagagalit. Nagagalit ka. Oo. Morning balitaktakan, mayat niya! Ay! Ang intense! O ngayon naman yung nagmamakaawa ka kasi kinuha na ang lahat-lahat sa'yo. Okay. Oo, go. Morning balitaktakan, mayat niya! Mayat niya! Ay! Yung inagawan ka ng jowa, pero kailangan mong ipaglaban ang karapatan mo bilang nagmamay-ari ng taong yon. Oo, parang personal po ata. Go! Morning balitaktakan, mayat niya! Morning balitaktakan, mayat niya! Akin lang siya! Ay! Natakot ako kay Tope. Oo, yung mga Ayoko nanonood na siyang kong bata. lapitan. O, magbigay ka din ng emosyon. Ano, emosyon, yung ano. Kinikilig. Oo, kinikilig. Huh? Morning balitaktakan, mayat niya! Oh, ganon. O, si Angelica naman, Miss Angelica. Hindi pa ako nagpa-teatro. Sabihin nga natin, yung meron nang nag-propose sa'yo. Ay, sana, Sabi niya, sareng. marry me. Tapos banggitin mo ang mga salitang, ayoko pa eh. Okay, pero kinikilig na gusto na ayaw. Action! Ay, ayoko pa eh. Wow! Ang galing! Okay, ayun naman. Napakagaling naman ng batang to kasi multifaceted. Wow. Ang dami-dami niyang ginagawa. Marunong ka sa math. Yun lang. Yun lang, sorry. Sabi ko na nga ba, baka may nais ka namang batiin dyan. Okay po, binabati ko po lahat po ng aking pamilya, especially Pascual family, Umayang family, na nanonood po ngayon live. Maraming salamat po. And then also, Tita Mars, ang aming may-ari ng boarding house po namin na aming tinutuluyan dito sa Baguio City. Hello po, Tita Mars, good morning. And then also, ang aming mga faculties po sa DCMS and mga officers po ng MCS. Hello po, good morning, good morning. Ayan, maraming salamat sa iyo. Mamaya mapapakinggan ulit. Dito ka lang. Huwag kang alis! Mamaya mapapakinggan pa natin si Christopher at sa isang awitin na namang magbabalik sa atin ng nakaraan. Ano nga bang awitin yan? Mamaya malalaman natin dahil nga Throwback Thursday tayo ngayon. Ako mga ka-MB, halina't magbalik alaala naman dito sa Morning Balitaktakan. Kaya alamin natin ang ating core memory. Ayan, ang ating core memory for today. Ano yan? What's that? Puto seko. Oh my gosh. Pero hindi ganyan yung naalala kong puto seko kasi. Yung maliliit. No, sorry. Hindi, yung bilog-bilog. Yung bilog-bilog, yung nasa plastic lang. Yung mura-mura lang na puto seko. Hindi yung ganyan, masyadong social yung itsura ng puto seko na yan eh.
I've never tried it. Hindi pa ba yung maliliit? No. Oh. Hindi ko alam ang lasa ng puto seco. 90s po ba? 90s Yeah. siya. Sino pong may nakakaalala ng puto seco dyan? Kasi ako hindi ako naalala. Wala talaga Hindi akong mo core memory. naabutan? Wala. Ay, sayang naman. Yan yung mga pagkain kasi kapag natunaw siya sa bibig mo, once na natunaw na yan, alam mo parang namumuong gatas sa bibig. Oo, masarap yan siya. Okay, so na-try ko na. Hindi ko nga lang alam. Ang pangalan niya, Puto seco yung pala. tawag doon. Yung maliliit na tag Bilog. pesos. Yes, na puti. Oo, tapos nakahilera yung may 4, may 12 na piraso. Minsan naman may nagbebenta, tigi isang piraso lang yan. Naabutan nung kakilala ko si Jet Li, mga 50 cents pa yan dati kada piraso. Matanda na kasi yan si Jet Li na yan. Ilang taon na yan, siguro magkwa-40 na. Oo, malapit na yun siya. Yun yung talagang may core memory dyan sa puto seco. Sims Bea. Ay, wala. Anong Ikaw ba, hindi mo ba nadatnan yan? Puto seco, ano ko na rin po, naranasan. Oo. Natikman ko na rin po, masarap. Parang hindi naman. Parang hindi. Masarap po. Anong lasa niya? Lasang puto seco? Matamis yan siya. Ikaw talaga? Oo, na-try ko na talaga. Dito sa may Magsaysay, sa may palengke, may nagbebenta pa rin dyan sa may tabi ng Block 4. Madami yan eh. Alam mo ngayon, kapag kumakain ako ng puto seco, it's just like a time machine for me. Wow, time Every machine. memories from my past, being a young child, in a young, member of the society. It feels like I want to go back and eat more puto seco. In what era ba? That era. That era. Wala ko kayo mga ka-MB, ano ba yung mga litrato na nakakapagpaalala sa'yo? Yung mga bagay, mga pagkain, na kapag nakita nyo, talagang nagpa-flashback lahat ng inyong kabataan. Maaari nyo pong i-post yan or maaari nyo po kaming itag. Itag lang ang Morning Balitaktakan Facebook page. Hindi naman kaya ang ating official Facebook page naman ang Regional News Group RNG Luzon. At kung nabitin nga tayo kanina sa pakanta ni Christopher, mamaya po hahandugan ulit tayo ng kanyang own rendition. Pero bago pa po yan, abangan naman po ninyo ang mga morning balitaan kung saan, naku po, sapul na naman sa CCTV ang isang vehicular traffic incident na nangyari na naman dyan sa Baguio City. Saan banda? Sa may Carino Street, Barangay Rizal. Ay, naku. Oo, nakakaano naman san. At hindi lang po yan dahil ang 20 pesos na bigas nasa Baguio na po yan. At sold out yata, sold out balita yan. ko, Wala pang isang oras, sold out na yan. At kung hindi lang po yan dahil po yung mga strict ang diet, kagaya mo. Di ba? Ayaw ang mga sweets, sweets. Meron ng mga nauuso ngayon na mga 3D flower art. Speaking of 3D flower art, makikilala din natin siya live na live dito at makikita natin ang mga cakes na ginagawa niyang 3D at mukhang may mabubusog na namang akla ngayong umaga. Excited na nga akong real excited talaga ako dyan. Kaya naman mga ka-MB, lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Bulok, maliliit, at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm stoked. Kumain ng sapat, dapat balance. Ay, pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Suganay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay, healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng mapitong ito. Sa healthy habits go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Sa anumang sakuna, Sa aking likuran, laging nakabantay. Patuloy pa rin binabantayan ang pagbubuhay. Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng bagyong Karina at maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road, Luzon, Headlines. to 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Sa pulsa CCTV ang pagbangga ng pick-up sa tumatawid na jeep sa isang intersection sa Baguio City. Ang pick-up, mabilis di umano ang takbo nang maganap ang insidente. Narito ang report. Pasado alas 4:50 ng umaga kahapon July 15, kuha sa CCTV na ito ang pagtawid ng jeep sa intersection ng Barangay Rizal Monument sa Baguio City nang biglang salpukin ito ng paparating na pick-up. Yung Aurora Hill jeepney galing siya sa Carino Street towards Shalom, habang yung Hilux naman is nagmula sa Abanao Extension patungong Suntog. So pagdating sa pinangyarihan ng insidente, is bigla na lang nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng dalawang sasakyan na yon. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at binigyan ng paunang lunas ang 23 anyos na driver ng pick-up na nagtamo ng galos sa katawan. Sa initial na investigasyon at base na rin sa kuha ng CCTV, lumalabas na hindi nag-slow down yung Hilux when he approached yung pedestrian lane at saka yung sa intersection. So, kasi nakapasok na yung jeepney doon sa intersection. Kaya naman ang ilang motorista nag-iingat sa pagdaan sa nasabing intersection. siyempre no makita tayong pedestrian, minoran tayo mat. Karkarot at tanga at di konti munisipyo nga na king of the road ba king of the road ordinance. Kun para kada tayo mut lang tapno safe tayo amin. Sa ngayon, nagkaareglo na ang driver ng pick-up at jeep. Angel Arquero, RNG News. Matapos ilunsad ngayong araw sa lungsod ng Baguio ang 20 pesos na kada kilo ng bigas, agad itong naubos. Ito'y kahit nilimitahan sa 10 kilo ang maaaring bilhin lamang ng mga mamimili. Magbabalita Vanessa Bugdo. Alas 8 pa lang ng umaga, pumila na sa Kadiwa Store ng Department of Agriculture Cordillera sa Baguio City ang 86 anyos na si Nanay Rose. Ito'y matapos malaman itong ibebenta na rin sa wakas sa Kadiwa Store ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Malaking bagay daw ito, lalo para makatipid. Ang 56 anyos naman na si Nanay Grace, malaki raw ang kanyang natipid sa kanyang nabiling bigas.
Sa loob kasi ng isang buwan, umaabot sa 1,500 ang kanyang binabudget para sa bigas. Breadwinner sa aming pamilya, may dalawa akong PWD, isang stroke patient yung asawa ko. Dalawa lamang sina Nanay Rose at Nanay Grace sa halos 750 mga consumer na bumili ng 20 pesos na bigas sa paglulunsad ng Department of Agriculture sa programa ng Pangulo na Benteng Bigas, meron na. Para at least ma-serve naman lahat yung mga barangays. Yung beneficiaries na yung pwedeng bibili sa Benteng Bigas ay yung mga vulnerable sector. So, ang mga ito ay mga solo parents, senior citizen, and yung mga PWs natin. Pero halos 2 oras pa lang nakakalipas na ubos na ang panindang bigas. Aabot sa 7,500 kilong bigas ang napaubos nila sa unang araw ng pagbebenta nito at ang bawat mamimili ay maaaring bumili ng 10 kilo. Yung target beneficiaries po natin, yung pwedeng bibili ay 750 beneficiaries. So yung request po natin sa NFA ay 150 sacks at 50 kilos per sack. Launching pa lang ito, and then yung sustainability niya ay gagawin po buwan-buwan. Kaya naman malaking hamon daw sa ahensya kung magiging tuloy-tuloy ba ang kanilang pagbebenta nito sa rehiyon. As of now, yung challenge naman dito ay yung availability sana, no? Pero as of now, marami na po tayong supplies sa NFA. Kaya po at least binibilisan po natin, the more na nagbebenta tayo ng P20 rice, ay the more na bibili si NFA ng mga produce ng ating mga farmers. Pagtitiyak naman ng Department of Agriculture, hindi pa raw ito ang huling beses na magbebenta sila ng 20 pesos na bigas. Paglilinaw naman ng ahensya, ang mga nasa vulnerable sectors lang daw ang bebentahan nila. Kinabibilangan niya ng mga PWD, solo parent, senior citizen at mga pamilyang kabilang sa 4Ps. Vanessa Bugtong, RNG News. Sa mga may ayaw ng masyadong matatamis na dessert, baka swak sa inyo ang 3D flower cake na gawa ng isang may bahay sa La Trinidad, Benguet. Narito ang report. Kapag inilabas na ang cake sa mga handaan, ang iba hanggat maaari ay isang slice o tikim lang sa icing ay ayos na. At baka tumaas pa ang asukal sa dugo. Pero ang cake ni Joanna, guilt-free daw. At bukod sa tiyan, pati rin ang inyong mata ay mabubusog sa makukulay at malikhain nitong disenyo. Ito ay tinatawag na 3D jelly cake. So yung 3D cake kasi parang nakikita lang namin ni Mr. sa newsfeed, ganyan. So parang naano kami na parang wala pang ganito sa Baguio. Eh nung time na umuuso siya, parang puro abroad yung workshops, hindi carry. Ayun, last year, luckily, may nag-open ng workshop sa Manila kay Miss Rochelle po. So, nagkaroon kami ng chance na mag-workshop. Kaya yun, so, since last year po kami nagja-jelly cake. Ito ay gawa sa gelatin, gatas, at food coloring. Dalawang mixture po siya. Yung first is the clear canvas. Yun po yung overnight na dapat iset. Kaya, it takes time po talaga. So, after siya nag-set, gagawin mo po yung milk solution. Tapos may mga special needles po for each flower na ginagamit kami para po magawa yung mga flowers. 2010 nang magtayo sila ng kanyang asawa ng panaderya, pero dahil sa pandemya, napilitan silang magsara at maghanap ng iba pang pagkakakitaan. Parang yun na yung naging bread and butter namin. So, parang yun na rin yung naging passion namin na mag-asawa na ito talaga yung baby na namin. Parang ganun po. Matapos silang lumahok sa isang workshop tungkol sa 3D jelly cake, ginawa na nila itong negosyo noong nakaraang taon. Ang canvas niya rito ay niluto at pinalamig na gelatin. Dapat malamig siya kasi pagka kulang sa temperature, hindi po nag-shape yung flowers. Pero maganda sa atin kasi malamig. Pag sa mainit na places, challenge talaga siya. Maganda yung consistency niya, especially yung sa canvas niya, malambot siya. And then pagdating naman dun sa base niya, which is nandun na nga yung parts ng flower, is malalasahan mo talaga yung mas fruity na flavor niya. Agad naman itong tinangkilik ng kanilang mga customer, lalo na ang mga may edad na hindi mahilig sa mga matatamis na pagkain. Di ba sa panahon ngayon, parang
naano tayo sa mga desserts na less sugar, ganyan, yung hindi masyadong matamis, hindi siya dairy. So, ito po yung isang product namin na pinopromote na pwedeng ma-adjust yung sugar, ganyan po. At first, naninibago kasi yung itsura, sobrang ganda. Parang minsan nga, it's very realistic siya. And thinking, di ba, sanay tayo dati na pag jelly ace, parang ganon, or either it could be like sago na texture and all. So when I tried it, actually masarap siya. Mula sa paisa-isang order, umabot na sa halos 100. Nakapagpundar na rin sila ng kanilang sariling pwesto sa La Trinidad, Benguet. Bagaman kinahihiligan ng mga Pinoy ang pagkain ng sweets, may paalala pa rin ang isang nutritionist at dietitian. Palagi mo na siya napoportion, hindi ka na mindful sa mga amount, no? So it could lead to pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng cholesterol, and then it could lead to diabetes and cardiovascular diseases or marami pa tayong diseases na magkakaroon pag prolong natin kinakain yung mga matatamis like pastries. Bagamat sinubok man sina Joanna ng pandemya, hindi sila nagpatinag para muling bumangon, bit-bit ang mga bagong ideya para magsimulang muli. Joanna Viray, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, paganda ka ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Sugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado at pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme.
Sa anumang sakuna, sa aking likuran, laging nakabantay. Patuloy pa rin binabantayan ang pagbubuhay. Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng bagyong Karina at maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road, Luzon, Tabloids. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Kung busog na tayo sa mga matatamis na alaala kanina, aba busugin din naman natin ang ating mga sarili sa mga pastries. Kilalanin natin ang isang cake artist na si Madam Joanna Montaliana dito sa Matakam. Matatakam ka nga naman talaga dahil kung kanina ibinalita natin siya, ngayon makakausap na natin Diyos live ko. dito sa Morning Balitaktakan. Walang iba kundi si Ma'am Joanna ng 3D Cake Art. Art na yung tawag ko dyan eh. Diba? Kamusta po kayo, Madam? Good morning po sa lahat. Okay naman po. Thank you po sa invitation nyo sa amin. Naku, maraming salamat po. Kami po dapat magpasalamat. Dahil pinaunlakan mo ang aming imbitasyon upang kayo ay makausap dito at malaman kung paano nga ba nag-umpisa ang inyong passion pagdating sa paggawa ng mga cake na 3D, dahil ang alam lang natin yung butter. Butter, hindi. Yung mga typical lang na cake. Oo. Yes. Pero ngayon, hindi lang mga pastries dahil meron din tayong naiiba. Ano po ba ito, ma'am? Paano ba nagsimula Paano itong po pala? cake journey ninyo? Okay po. So, history po namin mag-asawa. Nag-start po kami sa aming home baking nung year 2019. So, pareho po kaming seafarers and nung pandemic po, kinakailangan na umuwi. Kaya, ayun, need po namin ng extra income. And nag-decide po kami na gumawa ng business na pareho kami ng passion, and it's the yung sa cake industry. And nag-start po kami ng 2019. Okay naman po kami sa customized cakes. And then syempre po, yung ngayon ang dami na sa TikTok, sa newsfeed, yung mga exciting po na pag-aaralan sa cake. So trinay po namin itong 3D jelly cake na very swak naman po sa budget and sa taste ng lahat ngayon. So, kailan mo in-start ito, ma'am? Mga anong taon po, itong 3D art cake? Ito, ma'am, nag-start kami year 2024, last year lang. Ay, last year lang to! Oo. Kailan nyo po na-realize na talented ka sa cake decorating, lalo na sa team at 3D na jelly cake? Actually, sir, ma'am, sorry po. Actually, basic pa lang po ito. Sorry po. Sorry. Actually, ma'am, basic pa lang po ang designs na to. Meron din po yung sa teachers namin, may mga portraits, tas may iba-ibang flowers pa po. May portrait pa ito? Opo. Sa 3D? Yes po. Ma'am, ano to, inaral ninyo? Oo. Yes po. Gaano po kahirap na aralin yung mga iba't iba? Kasi alam ko, ma'am, kapag sa gantong mga cake, may mga iba't iba tayong needle. Yes po, yes. May specific needles po per flowers. Kaya, per flower po, kailangan mo pag-aralan kung yung saan po pwesto, ganyan po. Gaano po katagal? Yung clear canvas po namin, like siguro overnight dapat naka-chill para pag tinusok ng needle, mas madali na siya. Kasi hindi naman pwedeng yung kakatapos pa lang, tinutusok mo na. Kasi may nakikita din talaga ako, no, na gumagawa ng 3D cake online talaga. Pero ikaw po ba pumasok ka sa mga schools or what not? Yes po, yes. Since 2023, naghahanap na po kami ng workshop for 3D floral cake. Kasi nga po, parang trending siya lalo sa ibang bansa. And luckily po, nung last year may nag-offer po sa Manila ng workshop. Opo. Kaya dinayo po talaga namin. Para lang makagawa nito at yes po. maidala din mula sa Manila itong ganito dito sa Baguio. Yes po, kasi napansin ko po, wala po pa pong ganito dito sa Baguio and Exactly. Totoo po. Actually, ngayon ko lang nalaman. Ikaw lang. Oo, ngayon pa lang. Parang siya pa lang ang nakilala ko na gumagawa na ng mga 3D jelly cake. Pero saan po nanggagaling yung inspirasyon nyo? Kasi sa dinami-dami ng mga bulaklak. Oo. Paano nyo po nakukuha yung inspirasyon na, ay, etong ganitong bulaklak ang kailangan kong gawin ngayon?
Actually po, depende sa available po na tools. So parang iaano mo na lang sa color or sa size para po mag-iba-iba siya. Yes. Kasi pag parang tignan mo yan, Miss Angelica, Yes po. may 4 na klase ng bulaklak. Bulaklak. Ano yan? Oo. Na bulaklak? Yellow flower, pink flower, and blue flower, and Okay. violet flower. Violet. Ito ma'am, gaano katagal na ginawa mo ito? Yung ganitong size. Oo, ganitong size Ito po, kagabi lang. Siguro yung... Really? Yes po. Yung ganito kaliit, parang mag-chill na po siya yung clear canvas niya, siguro 5 hours. Tapos matutusok mo na siguro 20 minutes, 30 minutes. It actually jiggles. Nakakatuwa. It jiggles much. Oo. Kamusta naman po ang pagtanggap ng mga taga rito sa siyudad ng Baguio dito sa mga 3D cake natin? Kasi it's so different from the usual that we have when we have like a birthday cake or birthdays or debuts and whatnot. Okay naman ma'am yung pagtanggap. Lalo po, malakas po yung demand namin dito nung Mother's Day. Oo. And Valentine's Day po. Kasi, di ba po pag mga mothers, maano na sa sugar. Yes, ganyan. exactly. Kasi konti lang yung sugar nito. Yes po. And something refreshing naman, hindi siya heavy. Ayun ma'am, speaking of mga sugar, eto po ba, ano yung bukod po sa gelatin ma'am, ano po yung mga, yung ingredients pa, dito po yung mga may kulay-kulay ma'am? At actually po, itong flowers is from milk and gelatin and sugar lang po. Itong gelatin ba ma'am, ito yung, iba pa po ba to sa nakikita natin sa mga supermarket? Iba po yung sa mga buko pandan, ganyan. Ibang quality po siya. Mas maganda yung quality nito. Mas matibay. Yes po. Ano po yung mga struggles natin sa paggawa ng ganito? Pag brown out, number 1. Yes po. Super. Diba? Oo. Ito sir, ma'am, very po siya. Hirap na hirap kasi sa'yo na nga lang. Okay lang po. Palitan mo na lang yung ma'am ng cake mamaya. Ayun, sa inyo po to. Salamat! Narinig niyo yun na naka-record to. Tapos po. Ayun, yung struggles po, yun, yung brown out po, yun. And then, minsan po pag sabay-sabay yung orders, may customized cakes and 3D jelly cakes. Parang yung time talaga nito is very, mahaba. Kaya, kailangan mong mag-focus. And then, yung consistency po ng milk, dapat hindi siya masyadong malambot or hindi siya masyadong matigas. So, marami kang dapat i-consider talaga. Makritik yung... Very critical yung paggawa nito. Ma'am, word. yung mga ganitong kalalaki na cakes mo, mga ilang oras mo to ginagawa? Ito, ma'am, kagabi, yung clear canvas niya, whole day po na overnight. And then yung pagtusok-tusok siguro 2 to 3 hours ganyan. Ay, matagal din. Opo, kasi sinabay-sabay ko na siya. Para ka na rin nag-painting, pero sa cake. Pero nagdo-drawing ka talaga. Hindi nga po. Pero tignan mo yung gawa mo, ang galing. Kasi ang alam ko, pag dito, di ba ma'am binabaliktad siya? Opo. Tapos So doon na every siya. now and then, i-check mo. Kasi yung pan po nito is transparent po siya. I see. So every flowers, i-check mo sa taas. So sumisilong ka. Kunyari parang ganyan, tapos sisilong ka na naman sa mesa. Nakaka-stiff neck siya. Pero ang ganda, napaka-detailed. Even the leaves, yung mga petals. Pati yung mga, may pollen pa siya. Diba? May pollen pa. Dapat nakikita to Kita mo yung pollen grain? Oo. Pwede po kaya kayong gumawa ng may bee? May bubuyog din? Yun nga po yung next level ng 3D jelly cake. Yung nakikita ko po may mga characters po talaga. Mas mahirap na naman. Mas mahirap yun. Pero, kasi ito na nga po, nag-struggle kami sa time and sa Pero, syempre, sa tinagal-tagal ng paggawa nyo ng ganito, 2 to 3 hours or sometimes 4 pa, gaano po katagal ang buhay nila, shelf life? Ito po, abot po siya 5 to 7 days, basta naka-chill. Paano pag nakalabas sa chiller. Pag hindi na siya nag-chill kasi galit na siya sa mundo. Pag hindi naman na chill, nakaka-stand siya sa 5 hours po. 5 hours. Pero anong minimum na temperature dapat? Like, dito sa Baguio, parang yung room temp natin, okay na po. Okay na po. 5 hours na yon. Yes. So pwede na rin siyang ibiyahe, kumbaga. Opo. Pero actually, yung binaon ko po from workshop, di ba, binyahe pa po yun. So, parang ilang days pa po siya sa fridge, okay pa. Matagal.
Oo, kasi yung, basta ang sasakyan ninyo, mga ka-MB, Aircon. aircon. Oo. Kasi pag regular yan, Diyos ko, Nako. baka pagdating mo dito, basang-basa Sabaw sa na. bag mo talaga. Wala na yung flower leaves Oo. na lang. Sabaw na lang. Wala na rin Oo. lahat, actually. Titilaan mo na lang yung content niyang watery. Oo. Pero bukod dito, ma'am, sa mga 3D jelly art, meron din po tayo nitong mga Yes po. mini bite cakes. Tama Yes po po. ba? Oo. And brownies. Bite-size cake. At choco banana pastry, Love cake. love cake. Ayan po. Eto ma'am, itong mga ito, paano mo na isasabay? Kunwari may nag-order nito, ang tagal Meron po pa nito. yan. Meron pa po niyan. Kaya, actually, dalawa po kami ni Mister. So, pag busy ako sa cake designing, siya po yung magbe-bake and magfi-finish ng iba. Ma'am, eto ba meron nang nag-order sa inyo for malakihang event? Usually po, ma'am, mga weddings. Mga- Opo. Ilang layers po ng jelly cake yun? Kaya. Actually, pwede. eto nga po, gusto namin i-promote for souvenirs Eto. sa weddings. Oo, Mm-mm, pwede Kasi pwede itong actually. ipa-frame eh. Hindi, pwede siyang souvenir instead na yung real plants. Kasi di ba malay mo, ano siya, busy, yung hindi maalagaan. Oh. Kakainin na lang. Kainin mo na lang. And Pero pwede iba po pa on rin the yung spot. organic eh. Iba pa rin yung organic. Diba? Nakakatuwa naman. So, ma'am, mga magkano naman po nag-range itong 3D natin? Mm-mm. So, yung ganitong size po namin, yung regular size, 8-inch is 1,350. Yeah, and Magkano? 1,350. Ay, 1,300. Wow, oo, 1,300s. Ito Oo. ma'am. Yung maliliit po starts at 250 to 280. 250 na po. Okay. Oo. Okay, kasi yung, syempre, hindi lang naman yung lasa yung bibilhin mo eh. Yung effort din ng gumagawa. At the same time, it's so different from the usual na Yes. cake na kinakain. Yung parang ayaw mong Imagine this, tapos, kagatin. diba? Ayaw mo Parang kagatin gusto mo to. display na lang siya sa loob ng ref. Baha. O ref. Di ba yung pagbukas mong Oo. ganyan, ang dami namang flowers. Yes, I yes. know. Pero pag tingin mo Diba? ng walang karne, walang fish, ito ang meron Ito lang, okay meron, lang sa diba? akin. Ang saya. Itong mga bite size, ma'am, ano po yung kakaiba sa usual na ibang cakes? Actually po, yung mga comments po ng suki namin, kasi yung mga regular customers po namin since year 1 pa, 2019. So, ang mga ano po nila is parang yung nagustuhan nila yung hindi masyadong matamis. Ganon, sakto lang po yung taste niya. Yan ang po pwede. Kaso, Ah. Diyos me, garang. Bakit Ang sarap naman? sana Ang ng sarap red nung red velvet. Kanina Oo, pa tinitikman. tikman mo. Bestseller daw nila yan. Best- Dali-dali tikman mo. Tapos sabihin mo sa akin kung anong lasa niya. I'll just imagine. Okay. Go. Wow! Ano, kamusta yung consistency niya? Napaka-soft, hindi siya dry. Oo. Tapos, hindi kasi matamis yung cake. Oo. At the same time, hindi rin matamis itong parang, anong tawag dito, ma'am? Cream cheese po. Cream cheese cheese. niya. So, okay lang. Tapos, hindi siya yung ano bang tawag? Nakakapaot. Nakakaumay. Nakakaumay, oo. Oo. Pero So, ang sarap. Pwede siya sa kape. Yes, pwedeng actually sa kape. Pero Isaw-saw sa akin, kape? No, not really. Wow, arte! No, really. Sabi Oo. talaga niya. Masarap. Sige, ubusin mo nga. Mga ilang calories po kaya? Isipin pa ba yun? Wag na. Yams? Ano yung mga flavors niyo sa mga cakes niyo, ma'am? Yung isa Red ma'am, velvet. red velvet, carrot cake, and then chocolate banana. Uy, dali, tikman mo yung carrot Bestseller cake. din po namin yung Oh, carrot. tikman mo yung carrot cake. Yan ang trabaho nito. Dali. Oh, ang dami mo nang aayusin mamaya. Sige na, dalian. Ang Mukbang tagal. pala. Oo. Mukbang talaga yung show na to, ma'am. Sarap? Ang daming texture. Madami, ilan? Merong soft, meron yung crunchy kasi yung carrot. Oo. Tapos hindi na naman matamis. Ang sarap. Alam mo, pwede ako makaubos. Makaubos ka Sige lahat. nga, dali tapos yung isa din, tikman mo pa yung isa. Sige na. Wait lang, titikman naman natin Hindi, yung ubusin isa. mo muna dapat Teka yan. lang. Oh, Titikman natin Ito yung naman, isa. yan. Choco banana. Choco banana naman yan. Yeah. Ayan, ang Choco dami mo kalat. talagang lilinisan mamaya. Sarap. Dali, go. Sarap? I love this work. Sarap? Sarap! Oo. Ma'am, wag na natin siyang bibigyan ng Yeah, jelly cake. tapos na Oo, yung sa free kanya taste na niya. po. Okay na tayo doon. Sarap. Maraming salamat. So, Ang hindi matamis actually. Ito yung maganda na for kids and also for adult. yes, para sa inyong mga adults. Wow. No? Oo. Kasi nga Oo. yung minemaintain na yung sugar level, kailangan talaga na, yun, kina Sir Marto. Oo. Oo, even the chocolate, hindi matamis.
Hindi matamis actually. Yeah. So, since then, ma'am, kamusta naman ang business natin? Okay naman po, ma'am. Since 2019 na survive naman po. Hindi na kami bumalik sa work namin. So, kaya naman po. So dati talaga may work talaga kayo, tapos tinigil nyo yon para lang i-continue itong business. Tinigil niyo po, before? tinigil kasi pandemic po. Resto. OFW po kami. Tapos, Ayun. Seafarers po. Seafarers! Oo. Doon din kaya Nakakuha ng idea? Wala pong ganyan doon. Sa bagay. Actually, mas nakapag-aral po ako nung nag-business na kami. Ma'am, gumawa ka din ng parang dagat. Homage dun sa pagiging seafarer ninyo, di ba? Tapos, please, pakilagay yung mukha ko, tapos may buntot. Kailan po birthday nyo? Next year. Oh my gosh. Next year po, magpa-40 na. Actually, monthly ako nagpa-birthday. Kada 16. Thank you. Kada 16? Next year pa ako, ma'am. I-message na lang kita Sige sa po. Wengarud. Sige. Wengarud. Bakit? Kasi po yung nickname ko is Weng. And then, yung sister ko po, parang ano lang, di ba uso sa atin yung Wengarud. Yeah. So, parang minix lang niya yung Wengarud. expression natin dito. Oo, ang fairness, napaka-catchy nung Witty. pangalan. Wengarud. Alam nyo ba yon? Yung mga taga-TSU? Oo nga. Yon, yung ibig niyang sagalan sa Garud. Tagalog. Parang yun yung ano. When is oo. Garud is oo nga. Ganon. You So, agree, oo nga. Yun yung pangalan ng It's like shop nila. ngani, di ba? Oo. Ne. Oo. Oo, ne. Parang ganun. Ma'am, ang galing naman. Oo. Ma'am, saan po ba nila kayong mako-contact kung gusto nilang mag-order nitong mga pastries ninyo at yung 3D floral cake? Ayan po. So, most of our cakes are made to order para make sure namin na laging fresh yung products namin. So, pwede nyo po kami i-contact sa FB page namin na Wengarud. Andun na rin po yung address namin and contact number. So far po ba, wala pa kayong physical shop? May small shop na po kami Small na shop. nirerentahan sa Trinidad po. Saan po banda dyan? Sa loob lang po ng Last Gate, BSU. Papasok po. Ma'am, kailan kayong magbabagyo? Oo nga po. Kung na kayo dito sa Baguio. Opo, kaya usually yung mga suki namin ng Baguio, dropping po kami. Hindi pwede yung ganyan. Ayoko. Kung meron sa LT, dapat meron din sa Kaya Baguio. nga, Oo. Kung wala din lang sa LT, magsara na lang kayo. Hanapin ko pa sila. Hanapin ko pa. Oo, baka naman. May future plans po ba kayo to have your own shop here sa Baguio mismo? Opo, if God willing po. Gusto namin na mag-branch out para mas Pwede malaki yung mag-franchise? Wow! Wow! Oh, grabe ka naman. Ito naman, paghahalata ang mayaman ka. Hindi naman. Magpa-franchise lang naman ng pangalan. Sila yung magsusupply sa loob. Oh, I see. Ang sarap. Ang saya. Naku, ma'am, ano po ang maaari nating mensahe or maiwan nating mensahe sa mga nag-uumpisa din na parang sa inyo dati? Sa mga co-bakers po namin na nagsisimula, wag po kayong madi-discourage pag, kunwari may mga comments na hindi nyo nagugustuhan or something. Kasi part po yun ng learning natin. Ako rin po nung nagsisimula, ang daming negative. So, laban lang po. And payo ko lang na mag-invest kayo tayo sa mga workshops kasi gagastusan natin yan. Pero in the future, magandang investment po yun. Yeah, last one po, ma'am. Nagbibigay na ba kayo ng mga workshops para sa 3D? Gusto pong mag-aral din nito. Actually, planning na po kami na mag-start din ng workshop sa buttercream and Sasali ka rin. Sige po. Kasi kukompetensyahin ka daw talaga niya. Dalawa kami sa Trinidad. Oo nga ni. Yun na daw talaga yung pangalan niya. Oo nga ni. Ayan, maraming salamat sa iyo, ma'am. Oo, Baka may gusto ko naman pong i-shoutout or message. Shoutout po sa Taligan family, Montaliana family, and sa buong Basalio. And sa lahat po ng suki namin, thank you po sa patuloy na pag-support sa amin. Sana po patuloy nyo pa rin po kaming i-support sa journey namin.
Thank you. Maraming salamat Salamat muli po. mga ka-MB to. Mga ka-MB. Ang dami Thank mo. you so much, Ma'am Weng. Ma'am Weng Garud. Nako, curious ka ba kung paano manligaw ang mga Pilipino noon na gamit ang mga bulaklak? Bulaklak. Ngayon kasi ganito na eh. Diba? Pwede naman ito ngayon. Oo, pwede pong umakyat ng ligaw. Ligaw? Ay, sorry, 1 floor lang yung bahay namin. Paano yun, di ba? Naku, balikan nga natin yung panliligaw ng mga Pilipino dati. Dito lang yan sa Share Mo To. Sa bawat sulyap ko'y langit ang tanaw. Pintig ng puso ko'y sa'yo lang sumasayaw. Hangad ko'y hindi lamang isang saglit, kundi habang buhay na sa'yo makapiling kahit saglit. Hello mga ka-MB, yang napanood nyo ay short sample lang kung paano manligaw ang mga Pilipino noon. Siyempre, pag-ibig na naman ang pag-uusapan natin. Kaya prepare your gitara at bulaklak dahil talaga namang nakakakilig ang ating pag-uusapan. Curious ba kayo kung paano nanliligaw ang mga Pilipino noon? Paano kaya sila nanlalambing kung wala naman silang cellphone kaya hindi sila makaka-react at makaka-chat? Kung curious ka, then you're in the right era. Tara, let's dive into the world of early Filipino courtship practices. So ayon sa mga historians, noong pre-colonial at Spanish era Philippines, courtship was more than just romantic. It was ceremonial, respectful, at minsan intense. Isa sa mga pinaka-iconic na paraan ay ang tinatawag na harana. Yes, that's when a man would sing love songs outside a woman's window. Kadalasan, kasama pa ang barkada at may gitara. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, harana was formal and structured. Lalaki sa labas, babae sa loob, may elders na tagapakinig, at may chance na mabasted ka in public. Aside from harana, marami pa tayong ibang unique courtship practices. Meron tayong paninilbihan na galing pa to sa mga Tagalog, kung saan ang manliligaw ay nag-o-offer na gumawa ng mga gawaing bahay para sa family ng girl. Meron ding pasaguli na galing pa sa mga Palawano. Here, nagprepresent ng bugtong ang pamilya ng nanliligaw sa pamilya ng nililigawan niya. Kung masasagot nila to ng tama, for the go na sila na simulan ang kanilang love story. Hindi rin nawawala ang kapamalay ng mga Maranao, kung saan ang lalaki at ang kanyang pamilya ay bumibisita sa pamilya ng babae upang formal na humingi ng pahintulot para sa kasal. It's just like our version of pamamanhikan. Ito pa, meron ding taga-alo noon. It's a matchmaker na usually ay isang respected elder na nagbe-bridge ng communication between families. Grabe no? Sa panahon natin ngayon, seen ka na lang sa chat. Pero dati, halos mapuyat ka kakaharana tapos pagod ka pa sa paninilbihan. According to Collective Hustle, traditional courtship rituals were rooted in Filipino values. Respeto sa magulang, kababaang loob, at tiyaga. Panliligaw was not just about two people. It was about joining families and showing you were worthy, not just romantically, but socially and morally. So yun na nga mga ka-MB. The next time you see a courtship video online, always remember that our ancestors walked so you could swipe right. Kayo na nga kasi. Whether it's harana, paninilbihan, or kahit simpleng Bini-bini, iniirog kita. courtship has always been about mutual love, respect, and sincerity. So remember that love transcends even time and practices. See you next time! Uso pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtatagwa. Pag ganyan siguro yung kakanta naman liligaw ko. Bubuhusan yan ng ano. Uy, pero gusto ko yung dati. Alam mo yung mga pelikula noon, yung sina Dolphy, yung mga ganyan. Tapos may naghaharana, tapos pupunta pa sila dun sa harapan. Tapos ano yung tawag dito, magbibigyak sila mga puno? Magsisibak sila ng mga punong kahoy. Di ba? Nakakatuwa yun dati. Tapos biglang
Tapos kakanta sila, irog ko. Ganyan, di ba? Uso pa ba? Ilaw, o ilaw. Alam mo yon? No. Sa gabing madilim. Hindi ko na kapanahunan yun Kapahunan? Kapanahunan diba? yan. Tapos sasabihin talaga, minsan ang ginagawa sa mga pelikula, yung mga babae, sinasabuyan nila ng water talaga water. yung mga... Pero, uso pa ba? Yung mga harana? Yes. Hindi na. Hindi Ngayon, na. friends na lang kayo. Diba? Dating. Ganyan lalabas MU, na. Oo. ganyan. Pag Tapos, nag-click, go. Oo. Isang keme lang, isang red string lang, okay. S-string lang, okay na kayo. Di ba? Parang gano'n. Oo. Pero sana, meron pa rin. Naloka naman ako sa sinabi. Pero gusto ko sana yon na maulit etong klase ng panliligaw na ganito na minsan hindi na yung mga gusto mong maging jowa yung nililigawan, kundi yung mga magulang, yung pamilya, yung mga kamag-anak. Totoo. Kasi mas kaya na natin ngayon kasi mas lumalaki naman na yung sahod. Hindi, pero kung hindi man natin maibalik siguro yun noon na pupunta ka sa bahay na may dala-dala kang maghaharana ka, ganyan. Pero sana pwede nating ibalik or i-sustain natin yung mga kultura natin noon sa courtship na pupunta ka sa bahay ng babae na nire-respeto mo pa din yung nanay at yung tatay ng babae. Mga ganong mga bagay Ngunit, lang. subalit na tapat marahil bagkus ay, ang mundo natin ay nagbabago. Totoo. Because change is inevitable. Wow. It's constant. So lahat din, pati mga kultura, mga tradisyon ay nagbabago. Yung nanay ko hindi lagi niyang sinasabi sa akin, ay nako anak, huwag kang maniwala sa mga nakikilala mo through social media lang. It's better talaga na yung pupunta sila dito sa bahay, hindi lang ikaw ang kikilalanin, kundi pati kami din na mga magulang Ganyan niya. din ako noon, may naligaw sa akin. Sabi ko, please guys, no, I still don't have time for love right now. Wow. Sabi ko, ngayon, marahil ay sa mga susunod na taon. Sabi ko talaga. Oo, kailang taon kaya yan? Yun, Yun nagtagal. lang, Oo, pero sana matry ko din yung ganun. Diba? Subukan natin minsan. Ligawan kita. Wag naman. Gusto mo? Hindi, Gigil ako sana. sa'yo, Yung mga gusto. Yung mga may gusto. Saka hindi ko naman maaatim. Hindi ko kakayanin. Kainin ko na lang yung mga etong ibibigay ko sa pamilya mo. Pagkain ko na lang. Oo. Ay, pero eto may mga harana ulit sa atin. Oo, yan. Oo, syempre kanina napakinggan na natin ang kanyang boses. So, syempre, tawagin ulit natin si Christopher Umayam. Ayan, dyan ka lang. Tapos dito lang kami. Oo. Kamusta? Ba't nandyan ka lang? Magpapaalam pa kami. Magpapaalam pa ba? Dito ka lang sa tabi ko. Dyan ka muna. Siyempre, mamaya mapapakinggan natin. Ikaw, naniniwala ka pa rin ba sa panliligaw? Siyempre, mas gusto ko pa rin po yung harana. Kasi feel na feel yung panliligaw pag ganun. Na-try mo na? Na-try ko. Maharana? Voice record. Ang haba naman ng Ko-arte hair mo. talaga nito. Ang gigil ako sa'yo. Gusto mo na bang tikman bago ka kumanta? Oo, i-try mo lang. Hindi. Mamaya yan siya. Anyway, mga ka-MB, yan nga po ang ating Throwback Thursday ngayong araw nito dito sa Morning Balitaktakan. Muli lang kasama nyo naman nag-isang Bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama nyo rin ang nag-iisang chubebe girl ng RNG, Miss Angel Arcaro. At syempre, nais namin pasalamatan ng Pongtao Dashcam Supplier na sana mas mataas yung anggulo niya. Located at Long La Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Gusto rin po namin pasalamat ang Homebound Furniture, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture. PhilJobs accredited po sila and may free ocular inspection, free assembly, and may minimal charges. We are on mission to make Baguio City even more beautiful, and they are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. At syempre, hindi lang mapapahuli dyan ang Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. At ang Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. At syempre, maraming salamat. Wen Garud. Oo, dito sa mga cakes na nandito sa atin ngayon. Maraming salamat. Gagawin ko po itong inspiration sa akin. Win nga ni. Huwag kakalimutang mag-like and follow sa ating official Facebook fan page, Regional News Group RNG Luzon, at sa iba pa natin mga social media accounts na nakikita natin sa ating mga screen. And syempre, like, follow, and share na rin sa Morning Balitaktakan Facebook page para mabalikan ang mga magagandang mga kaganapan dito sa Morning Balitaktakan. Yung mga naka-TV naman po dyan, naku po, mapapanood nyo rin po kami. Kapag kayo naka-Channel 10,
sa Channel 10 kapag kayo ay naka-Mountain View Satellite. At pag hindi nyo po nakikita ang magandang mukha na ito, nako po, riskan lang po ang mga digiboxes at hanapin ang RNG Luzon Channel. At muli mga ka-MB, ito ang Morning Balitaktakan! Mayat niya. Mayat niya talaga. Once again, here is Christopher Umayam. Be my lady, come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you, how I need you. So please be my lady. You're the one that I adore, so please believe me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind, it's hidden in your smile. Be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. You're the one that I adore, so please believe me. I could never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than each moment. You are mine, be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Let the sun shine through your heart to make a brand new start. Stay with me each night and day through the rest of my life. Just like a work of art, my love will last until forever. Just like a work of art, my love will last until forever.